Isang magandang gabi muli sa inyong lahat, minamahal naming mga kaibigan. Sa lahat po na nakikinig gabi-gabi, kumusta po kayong lahat? Ang amin pong palaging dalangin sa inyo mga kapatid ko ay nawa ang biyaya ng Diyos, ang kanyang pagmamahal sa buong sambahayan ay pagpalain po kayong lahat. Nawa ang banal na Espiritu ang maging gabay po natin sa ating pag-aaral ngayong gabi. Subalit bago po tayo magpatuloy, isang magandang awitin ang ating pong maririnig na nagmumula sa ating mga kabataan at sa kanilang mga kasamahan. That my life would be lost if he had not been willing to suffer the cost to rescue a sinner like me. To rescue a sinner like me, Lord. To rescue a sinner. He abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. Abandoned his throne and his kingdom above to rescue a sinner like me. To rescue a sinner as worthless as I, and he gave me a reason to sing. It's so hard
Salamat po ng marami sa inyo. Purihin ang Panginoon sa napakagandang awitin na ating pong narinig ngayong gabi. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mananalangin. Minamahal po naming Diyos. Diyos na mapagmahal sa lahat. Kayo na siyang pinagmumula ng biyaya. Panginoon, lumalapit kami sa inyo ngayong gabi. Panginoon, ang inyo pong banal na Espiritu ang gumabay sa bawat puso namin, lalo't higit sa lahat po ng nakikinig ngayong gabi. Nawa, dakilang Diyos, bigyan sana sila ng malinaw na signal at wala namang anuman nawang interruption, Panginoon, na maaring maging sagabal upang hindi namin po maunawaan ang inyong banal na pabalita. Pagpalain kaming lahat sa gabing ito. Salamat po ng marami sa pangalan po ni Jesus. Atin pong pag-aaralan ngayong gabi, minamahal ko mga kaibigan, ang ikasiyam na episode. Idinidiin po sa episode na ito na dumaan po na mapait na karanasan ng ating mga magulang, bunga ng kanilang hindi pagtatapat sa Panginoon. At yun, mga karanasan na yun ay maaring sapitin natin po kapag hindi po magbabago ang ating mga desisyon at ang landas na ating tinatahak. Kapag hindi po tayo magbabago, ay maaring sapitin natin yun na mas maaring malubha pa sa kanilang mga dinaanan. Ngunit kung tayo po ay magbabago, ang pangako ng Panginoon ay makakaranas po tayo ng masaganang buhay, matahimik na pamilya, at magiging karangalan ng langit ang ating mga buhay. Maliwanag po na inilalahad ng Panginoong Diyos ang mga katotohanan sa bawat panahon ng ating pong pag-aaral. At makikita ninyo, minamahal kong mga kapatid, na ang Diyos ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus na Kanyang ibinigay, ay minamahal kong mga kapatid ko, ay magkakaroon po tayo ng buhay na maaliwala sa harap ng Panginoon. At ilinahad po ng pag-aaral natin, mga kapatid ko, noong nakalipas na pag-aaral, na ang Diyos ay mayroong sistema sa Kanyang pagliligtas sa Kanyang bayan upang tayo po ay hindi mapariwara. At sinabi po roon, minamahal ko mga kaibigan, na sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, natatanggapin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo. Doon lang po tayo, minamahal ko mga kapatid ko, ay tumatanggap o kaya't inaaring ganap tayo sa harap ng Panginoon. Doon din natin, minamahal ko mga kapatid ko, mararanasan yung kapatawaran ng ating mga pagkakasala o pagkukulang o mga kasalanan na ating mga nagawa kapag tayo ay lumapit sa Panginoon. Itinanggap natin yung Kanyang sakripisyo sa bundok ng Kalbaryo at ipinapahayag natin po ang ating pagkilala sa Kanya at pagkilala ng ating mga kasalanan. Kaya tayo po ay inilulubog sa pamagitan ng bunyag sa tubig sapagkat yun po ay nagpapahayag ng malalim na kahulugan na sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, kinikilala natin po ang Kanyang sakripisyo sa ating buhay. So ngayon pong gabi, ang ating pong pag-aaral ay may pamagat na ang kahihinatnan ng hindi matapat na katiwala. Ano ang aabutan niya, minamahal kong mga kapatid, sa kanyang buhay kapag hindi siya nagtapat? Ano ang nangyari sa halaman ng Eden, minamahal kong mga kapatid? Sa kabila ng napakaganda ng halaman ng Eden, naroon lahat ang napakagandang halamanan, ang bunga ng kahoy na masagana, at ang environment nilang napakaganda. Ang wika, minamahal kong mga kapatid, pagkatapos na si Adan at si Eva ay nahulog sa pagkakasala, ano ang naging bunga ng kanilang mga ginawa? Unahin po natin sa halamanan ng Eden. Una, nawala kay Adan at kay Eva ang katwiran ng Panginoong Diyos na ibinigay sa kanila.
Ano pat, minamahal ko mga kapatid, ay dito po sa Genesis chapter 3 verse 10, nalaman nila na ang kanilang buong pagkatao ay hubad. At ang wika, minamahal ko mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit sila tumago at nagtahi sila ng pantakip. Dito po sa aklat na Lift Him Up, page 48, paragraph 2, ay sinasabi po roon, mga kapatid ko, "And God said, let us make man in our image, after our likeness." Yun ang katwiran, minamahal kong mga kapatid, na ibinigay ng Diyos na naging bahagi ng kanilang buhay. Subalit, ayon po sa aklat na ito, the life of Christ is to be revealed in them. Sa kanila, yung kaluwalhatian na yun, ay ihahayag nila, mga kapatid ko. At ang wika po, man was the crowning act of God's creation, made in the image of God and designed to be a counterpart of God. Wow! Nagpapahayag, minamahal ko mga kapatid ko, na talagang ang Diyos ipinagkaloob sa kanila ito, ang katwiran niya upang ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. But, ang wika mga kapatid, Satan has labored to obliterate, meaning to destroy or to wipe out the image of God in man and to imprint upon him his own image, the unrighteousness of Satan. So minamahal kong mga kapatid, ay nakita natin po kung paano gumawa ang kaaway. At ang wika, yun ay nawala sa kanila. Pero marami mga author ang sabi, it is not totally obliterated. Ibig sabihin mga kapatid, kung titignan medyo madilim, so hindi umakita ang katwiran ng Panginoon sa tao. Pero mayroong kabutihang natitira na maaring doon mag-umpisa upang ang tao ay makabalik sa Panginoon. Ngayon, ang sabi po, we are His workmanship. We are His representatives in the world. And He expects that we shall reveal the true value of man by our purity of life. So yan po ang hangarin ng Panginoon, mga kapatid ko. Ngunit sa isang kisap, minamahal kong mga kaibigan, madalian lang, yun po ay nawala lahat. Sapagkat binaliwala po nila ang salita ng Diyos. Hindi nila binigyan po ng halaga sa isang sandali, yung katwiran ng Panginoon ay nawala. Pangalawa, nawala sa kanila ang napakagandang tahanan sa halamanan ng Eden. Minamahal ko mga kapatid ko, ang mapait na karanasan nila na itaboy, sila sa kanilang mismong sariling tahanan ipinigay sa kanila mga kapatid ko, ay napakapait. Ang itaboy at palayasin kami na mahal ko mga kapatid ko, yun siguro ang pinakamapait at kahiyahiyang karanasan na maaring danasin. At yun po ang naranasan mga kapatid ko, dahilan sa pagsalangsang sila sa kalooban ng Diyos. So sa presenteng buhay, kaibigan, maaring maranasan natin din po yun. Ang mga mapapait na buhay na ating maaring danasin o maaring naranasan na sa paghiwalay natin po sa ating Panginoon. Number 3, nawala sa kanila ang masaganang buhay. Anytime, mga kapatid ko, sabi ng Panginoon, malaya kang kumain sa lahat ng sa bunga ng punong kahoy sa lamanan. Freely you can eat that. At sa oras na ikaw po ay pumunta, ikaw ay may makukuhang pagkain. At hindi ka maaring mabibigo o mabigo, kaibigan ko. Malaya kang kumain sa lahat na yan. Ngunit, minamahal ko mga kapatid, sa mga bagay na ito dapat tayong matuto. Halimbawa, kung tayo po ay dumarating sa masaganang buhay, pinagkalooban tayo ng pagpapala ng Diyos, at naging mayaman tayo o masagana tayo sa lahat ng uri ng pangangailangan, may mga panahon po na nakakalimutan natin ang Diyos. Alam niyo pa mga kapatid ko, minsan lamang nakikilala natin siya o bumabalik tayo sa Kanya kapag nararanasan po natin ang kirot ng buhay dahil dahil po nararanasan natin ang kabiguan ng buhay. Kung dumaraan ang sakit, na halos hindi na natin kaya, wala nang solusyon mga kapatid ko, at halos give up na ang lahat, minsan lang po tayo minsan
lumapit sa Panginoon. But it's too late, minamahal ko mga kapatid ko. Ngayon, minamahal ko mga kapatid, tunghayan natin po sa labas ng halamanan. Minamahal ko mga kapatid, hindi sila maaring kumain sa moment na hindi po sila bumungkal ng lupa. Ibig sabihin, kung hindi po sila magsasakripisyo na tumanim, minamahal ko mga kapatid, walang pagkain. Kaya't kailangan mong paglingkuran ng lupa. Bubungkalin mo, lilinisin mo, at yan ay tataniman mo, aalagaan mo kung ilang buwan maaari, at saka po tayo makakakain. Alam niyo po, dito sa aming opisina, sa taas po ay mayroong kaming mga tanim na pitsay. Maraming panahon nagtanim kami, kapatid, umulan, hinabuhay, tubig ang nasa paligid. Ngunit ngayon, minamahal ko mga kapatid, sa kabila ng lahat ng dumaan yan, ang pitsay ay ganito na. Napakasarap nito, minamahal ko mga kapatid. 2 weeks from now, ay maaari na tayong kumain. Iyan po ay bunga ng pagpapagal. Ano mga kapatid ko? Ang sunod, dadanasin nila ang kahirapan ng buhay sa pagbubuntis at panganganak. Dinaanan nga ito, minamahal ko mga kapatid. Sapagkat iyan ang naging hatol sa kanila. So, ang unang dalawang anak, minamahal ko ni Adan at ni Eva, ito po ang naging karanasan. Una, ang pagpaslang kay Abel ni Cain. Biruon mga kapatid ko, the first murder. Wow! Ano po ang nasa puso, puso ni Cain? There is malice in the heart of Cain. Ano po yung malice? The intention or the desire to do evil. Yan po na ang naging bunga, minamahal kong mga kapatid. Magkapatid, unang-una, ay pinaslang niya ang kanyang bunsong kapatid. Cain slew Abel, his own brother, or his own mother's son, whom he ought to love, and then his younger brother, whom he ought to protect. A good brother who had never done anything wrong against him. Minamahal ko mga kapatid, papatayin mo yon? Wow! Iyon po ay bunga, according to the early writings, minamahal ko mga kapatid ko, ang gumawa niyan sa kanya ay walang iba kundi si Satanas. Ang kaaway, minamahal ko mga kapatid. Dahil, sa paggawa ng sakripisyong ito mga kapatid, doon sa ating pag-aaral, ang tinanggap yung alay ni Abel. So, dito po ay nakita ng kaaway na maaring ito ang kaparaanan ng Diyos ng pagliligtas ng sangkatauhan. Ayaw niyang mangyari ito, kaya sinutsutan niya mga kapatid ko itong si Cain at pinatay ang kanyang kapatid. What fatal effects were this of our first parents' sin? In how much their heart have been filled with anger. So ano ganun na lamang mga kapatid ko? At kung ating i-observe, minamahal ko mga kapatid, the pride, the unbelief, and the impenitence of Cain, ay minamahal ko mga kapatid, ang sabi, no feeling of shame or regret about one's action or his attitude. Hindi niya po ito mga kapatid ko, yun ang nagagawa ng kasalanan. He denies the crime as if he could cancel it from God. He tries to cover a deliberate murder with a deliberate lie. Cain was cursed from the earth. He found his punishment there where he chose his portion. But, minamahal ko mga kapatid, murder is a crying sin. Blood calls for blood in the blood of the murdered for the blood of the murderer. So humihiyaw, minamahal ko mga kapatid. At yun, ang wika mga kapatid ko, nang igawad sa kanya ang hatol ng Panginoon, nagisiyang palaboy. At ang lahat ng maaring makakita sa kanya, siya ay papatayin. Minamahal ko mga kapatid, the wickedness of the wicked brings a curse upon all they do. In all they have, Cain complains not of his sin, but of his punishment. Alam niyo, minamahal ko mga kapatid, hindi tinanggap ni Cain kailan paman. Ang complaint niya sa Panginoon, hindi yung sila'y nagkasala o kung yung ganyang ginawa, kundi yung punishment ng Diyos sa kanya. Sabi niya, minamahal ko mga kapatid, malubha ang iyong ibinigay na kaparusahan, hindi ko kaya ito.
So minamahal ko mga kapatid, it shows great hardness of heart to be more concerned about our suffering than our sins. Magkaminsan po ganyan mga kapatid ko. Minsan ay lalo tayong lumalayo sa Panginoon, magkaminsan nagtatampo sa tayo sa Panginoon, o kaya minsan nagagalit tayo sa Panginoon sa ating mga kagagawan. Sabi natin, bakit Panginoon nangyayari ito sa akin? Nagkukumplain tayo sa kahirapan o doon sa nagawa natin mga karaingan mga kapatid ko na nangyayari sa atin, pero hindi natin sinasiyasat ang buhay natin kung ano ang nagawa natin sa Panginoon. Ngunit nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, yung lahat ng kahirapan na dumadaan sa atin, may mensahe sa iyo ang Panginoon. Sapagkat mahal ka niya. Ayaw niya na magpatuloy ka sa ganyan. Sapagkat kung magpapatuloy ka, kaibigan, tiyak ang kamatayan. Ang sabi mga kapatid, babalik ka sa alikabok na doon ka nang galing. Ayaw niya yan, kapatid ko. Sumahal ka ng Panginoon. Katulad po noon sa halamanan ng Eden, itinaboy sila ng pwersahan. Pero yung pagtaboy na yan, mga kapatid ko, upang hindi sila makakain ng bunga ng punong kahoy, ng bunga ng buhay, upang sila ay maiiwas na kung kumain sila roon, mananatiling makasalanan sila. Ayaw ng Panginoon. So kaibigan, mahal ka ng Panginoon. Dito po, sa ating pinag-aaralan, minamahal ko mga kapatid, ay makikita natin po na dumating na ang sukdulan ng kasalanan ng tao. Sabi ng banal na kasulatan ay dumami na at nagsimulang dumami na ang tao sa balat ng lupa. Sapagkat nagkaroon na sila ng intermarriages, dumami na, minamahal ko mga kapatid. So dito po sa Genesis chapter 6 verse 1, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Isipin niyo yan mga kapatid ko, bawat haka, bawat pag-iisip o ano man ang gawin, sapagkat ang taong makasalanan, anuman ang gawin yan, minamahal ko mga kapatid, ay kasalanan. Ang tubig na malabo, ilalabas po niyan ay malabo. Ang tubig na madumi, ang ilalabas yan ay madumi. Minamahal ko mga kapatid, kailangan po natin ang purifier. Walang ibang pwedeng maglinis niyan ang dugo ng ating Panginoon. At yan ay available sa lahat ng panahon, na kailangan mo siya. So, nalungkot ang Panginoon in verse 6. Nalungkot ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa, nalumbay ang kanyang puso. 7, verse 7. Kaya't sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. O ito ang malungkot, minamahal ko mga kapatid. Kaya itong babasahin po natin in Genesis chapter 7 verse 21 to 23, the water prevailed upon the earth 150 days. Anong ibig sabihin mga kapatid ko? Upang masigurado lamang na walang natira na kasalanan sa balat ng lupa. All flesh and that moves on the earth perished. Birds and cattle and beasts and every swarming things that swarm upon the earth. And all mankind, all that was on the dry land, all in whose nostril was the breath of the Spirit of life, died. Lahat po ay namatay. Ang mabuting balita, minamahal ko mga kapatid ko, sapagkat may 8 kataong natira. The family of Noah. Only one family out of the 1,000 families. Noah and his wife, his 3 sons and their wives, the total of 8, mga kapatid ko. Ano ang dahilan, minamahal ko mga kapatid? Sa Genesis chapter 6 verse 8 and 9, but Noah found favor in the eyes of God. So ibig sabihin, minamahal ko mga kapatid, maaari naman pala. Hindi ang lahat maaring sumunod, Panginoon, sa kasalanan. Ngunit kung yung katwiran ng Diyos ay mananatili sa atin, o ibig sabihin po ay hihingi natin sa Panginoon na ating ibubuy ang ating mga kasalanan, ang wika mga kapatid ko, at tanggapin natin sila na may pananampalataya. At tayo ay mabinyagan sa tubig upang tayo'y malinisan mga kapatid ko, ang katwiran ng Diyos, na yun ay blurred dahil sa kasalanan. Malilinis yan mga kapatid ko, at maaring magkaroon ka ng mabuting relasyon sa Panginoon, katulad kay Noah. Dito po sa Hebrews chapter 11 verse 7, by faith Noah being warned by God
about things not yet seen, and reverence prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. His righteousness, minamahal ko mga kapatid. Mga kaibigan, nakita ninyo ang naging kinahinatnan ng hindi pagtatapat sa Panginoon. Humantong sa madilim at malagim na pagkalipol ng sangkatauhan ng unang generation. Ngunit nais kong sabihin mga kapatid ko, paano tayong nabubuhay sa panahong ito? Tingnan po natin ang mga bagay sa panahong ito. Ang tao ay dumami na muli sa itong henerasyong ito. Ang narito po ang iba't ibang uri ng mga sakit na maring harapin natin. Number 1, ischemic heart disease. Yan po ay kumitil ng 8.5 million na mga tao. Stroke, 6.2 million per year. Lower respiratory infection, pumapatay po yan, 3.5 million. Chronic destructive pulmonary disease, 3.1 million per year. Mga kapatid ko, trachea, bronchos, and lung cancers. Minamahal ko mga kapatid, with 1.7 million per year. Dito po sa Pilipinas, mga kapatid ko, natural disaster, ang pumapatay ng napakarami. Tsunami, mga kapatid ko, pumapatay ng marami mga kapatid. Storm, typhoons, lahat niyan mga kapatid ko, ay nangyayari. Dito po sa Pilipinas, mga kapatid, 2007, pumatay ng napakaraming mga tao nung nagkaroon ng bagyo rito, mga kapatid ko. It is because of sin. Dahilan sa kasalanan, ayaw ng Panginoon na tayo po ay mapahamak. Ngunit po ang sabi, even nature react because of the sin of the world. Pestilence, yung COVID-19. Alam niyo mga kapatid ko kung ilan na ang pinatay ng coronavirus ngayon? Mayroong coronavirus cases, 103,613,147,000. And then, ang nangamatay is 2.2 million, 2,239,771. At iba pa yung mamamatay pa mga kapatid ko at hindi nakarecord. Terrorism, over 190,000 cases of terrorism. It covers 163 countries consisting 99.7% of the world population. War! Minamahal ko mga kapatid ko, kumitil ng napakaraming buhay. Alam niyo, minamahal ko mga kapatid, napakaraming mga bansa ay naglalagay ng napakalaking budget sa kanilang mga armament upang pumatay lamang ng tao. Divorced! Malagim ito, minamahal ko mga kapatid, paghihiwalay. In the United States alone, there is one divorce approximately every 36 seconds. That is nearly 2,400 divorces per day. 6,800 divorces per week, and 876 divorces a year. Wow! Paghihiwalay mga kapatid ko. Alam ba ninyo kung ano mangyari kapag naghiwalay? Ang sabi mga kapatid, ito po ang divorce facts all throughout the world mga katugang. 42.45% mga kapatid ko ang nangyari ang paghihiwalay. Every year, ng buong population of 8 billion. 82 to 45% divorce mga kapatid ko ang nangyayari. Rapes, self-reported incidents of rape, minamahal ko mga kapatid, or sexual assault, 1.4% victimized per 1,000 person. Malagim ang hinaharap ng sanglibutan ito. Minamahal ko mga kapatid, hindi natin po kayang ubusin ang lahat ng mga iyan kung ano nagiging resulta. Iyan po ang hinaharap ng sanglibutan. Dahilan po sa hindi pagtatapat ng unang nilalang ng Diyos bilang kanyang katiwala. At yan po ay sinundan ng napakarami, minamahal kong mga kapatid. Kaibigan, ngayong gabi, maaring nakikita mo yan, nararanasan, at hindi po maaring ikubli sa ating po mga mata. Kaibigan, isa lang ang solusyon. Isa lang po ang solusyon sa mga bagay na ito. Nariyan po ang kanyang invitation sa John 3:16. Ano po ang sabi? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutang ito na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya. Ano daw mga kapatid? Hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito'y katotohanan, minamahal ko mga kapatid. Nais kong iiwan po ang napakagandang invitation na ito ng Panginoon. Kaibigan, bago maging huli ang lahat, nais kong tanggapin mo ito.
At sa pamagitan ng binyag, malilinis ka, kaibigan ko. Aariin kang ganap sa harap ng Panginoon. And you can come to Him anytime. Samantalang atin pong binubulay-bulay ang mga katagang yaon, isang awitin muli ang ihahandog sa atin ng ating mga kabataan. Touch, I can feel your heart as I'm lying here alone in the dark. I hear your voice gently say, come to me. I long for your love as the earth longs for the rain. I'm weary, Lord, I've wandered this desert too long. So come, living water, flow through me like a river. My heart's been thirsting so so many times you've called my name, and I turned my face the other way. Yet before I even sowed the womb, you loved me. How can I be so blind when I alone have created this darkness? Forgive me, Lord, and wash me clean again. So come, living water, flow through me like a river. My heart's been thirsting so long. Flood through my soul and pour out your mercy. Come, living water, fill me. Oh, come, living water, flow through me like a river. My heart's been thirsting so long. Flood through my soul and pour out your mercy. Come, living water, fill me. Come, living water, fill me. Fill me. Salamat po ng marami sa napakagandang awiting ito. Tayo po'y manalangin. Mahal na Diyos, nakita namin po ang kalagayan ng sanglibutan. Humantong nasa madilim
na kalalagayan. Ang tao ay sa lahat ng oras ang iniisip ay kasalanan. Ngunit salamat, Panginoon, sapagkat mayroon kaming Panginoong Hesus na binigay niya ang kanyang buhay upang siya ang magtubos ng aming po mga kasalanan. O ang ibig sabihin namin, Panginoon, ibinigay ninyo ang inyong buhay sa kabila ng kami ang maghirap. Upang sa pamagitan ninyo, Panginoon, kapag manampalataya kami sa inyo, ay magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan. Pagpalain kaming lahat, Panginoon. Buksan po ninyo ang aming mga kaisipan, ang aming puso, at aming ilapit sa inyo, Panginoon. At inyong ipinangako na kapag lalapit po kami sa inyo, hindi nyo kami kailan pa man tatanggihan. Pagpalain nyo kami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po ng napakarami, minamahal naming mga kapatid. Pagpalain kayong lahat, bukas po, huwag kayong liliban sapagkat pag-uusapan po natin ang dalawang katiwala sa mga panahong ito. Saan sila hahantong? Salamat po ng marami uli. God bless you all. Good night.